So yung sukat niya guys, yung lapad ay around 14 inches and 1/2. Tapos what's up guys, and welcome back sa ating channel. For today's video guys, ay magre-review po tayo nitong bago nating mixer. So brand name ito guys ay Millionaire. Model niya is L8 with 8 channel audio mixer. So may kalakihan guys yung kanyang karton. Check natin. So dito guys sa karton, merong nakalagay dito na extensive input and output, FXN and return, multiple EQ control. So, high quality sound output. Tapos, channel level control. Siyempre, di mawawala yung ganiyang 48 volts phantom power. At kagandahan dito guys, ay pwede siya sa USB and Bluetooth. At siyempre, meron din siyang 256 built-in na DSP effects para sa ating microphone. So, bubuksan natin to guys. Pasilip natin itong klase na mixer. Kung okay ba? So, stay tuned guys. So, inside the box mga guys, ay nandito yung kaniyang pinaka-easy cord. So, ito yung kaniyang easy cord patungo sa ating 220 volts na kuryente. Siyempre, di mawawala guys, yung kaniyang pinaka-user manual. Tapos, ito na yung pinaka-mixer natin guys. So, ito na po guys. So, napakaganda pala itong klase na mixer, no? Tapos, may kabigatan siya. So, ganito talaga yung mixer na hinahanap natin, no? So, gagamitin natin pang events. Pwede rin sa pangbahay lang, setup. Pero sa pang events guys, swabe na to. Yan, meron po itong 8 channel. Kagandahan dito sa mixer nito guys ay kompleto talaga yung channel niya. So makita natin i-channel talaga yung mga XLR input. So pasilip natin to guys. Itong kaniyang mga all buttons dito. So samahan nyo lang ako sa video natin yan at para masundan natin. Panoorin natin guys hanggang dulo. So let's go. So ito guys, ito na pala yung ating pinaka main unit. So brand na to is Millionaire. So mga last month or last year, meron natin tayo na review ng mga audio mixer na Millionaire brand. Pero maliit yung channel. Gaya ng 4 channel, 6 channel. So ito, bagong labas lang po ito guys ng Millionaire brand. So naglabas na sila ngayon ng 6 channel. Siyempre ito yung 8 channel. Yan. So 8 channel yung nakuha natin guys. So pagdating sa kaniyang volume control dito, no? Napaka smooth. Ayan. So, maganda siya gamitin. Ayan. So, model nito guys ay Millionaire L8. So, 8 channel. So, dito tayo mauna guys. Bali yung kaniyang pinaka-design guys. Ito, nakaslant po siya. Ayan. Ito talaga magandang mixer na pang pro. Gagamitin sa sounds. Nakaslant po siya. Ayan. Tapos, meron siyang design dito. So, dito sa upper side dito, hanggang sa likod, tsaka sa ilalim is naka metal po siya with black color. Para po ito sa kaniyang groundings. Para walang humming. Dito na side guys ay metal din siya. Ayan, nakala ko plastic. Ayan. Plastic. Parang plastic siya guys. Pero makapal naman siya guys, oh. Ayan. Hindi pala plastic guys. Metal din pala. Ayan, metal din pala yung gamit dito sa siding. Ayan. So, yan yung kanyang design sa gilid, oh. Napakaganda.
attractive siya sa kanyang kulay dito guys, tsaka yung kanyang design. Ayan. Nakaslant po siya. Ayan. Dito sa back portion is nandito yung kanyang power switch. So, kagandahan sa mixer na to is meron po siyang fuse sa kanyang pinaka main socket ng AC cord. Ayan. So, ito yung nakalagay dito guys. Oh. So, meron siyang fuse. Ayan. Meron siyang sulat. 32-bit. Professional mixer. Ayan. So, bago tayo magpatuloy guys, susukatin ko muna para mayroon kayong idea kung anong sukat ng mixer na to. Kasi may kalakihan siya guys. So, ito guys, share ko lang sa inyo. Ito ang kanyang sukat, no. So, sa lapad niya guys, muna tayo sa lapad. Dito tayo sukat. Ayan. Kasi nagsaslide siya. So, yung sukat niya guys, yung lapad ay around 4 inches, 14 inches and 1/2. Yan, 14 inches and 1/2. Tapos, yung sukat niya dito. So, 14 inches and 1/4. Ayan. So, yung pinaka-height niya guys ay 4 inches and 1/2. Yan, dito sa taas. Kasi nakaslant po ito. Dito sa baba ay 1 3/4 inches. Yan guys. So, yan yung sukat niya sa ganitong mixer. Yan. So, mauna tayo dito guys sa pinaka-input. Bali, yung gamit niya guys sa input ay universal. Pwede po ito XLR. Syempre sa PL jack. Yan. So, line, pwede sa line tsaka sa microphone. So, 8 channel talaga yung nilagay nila dito guys. Yan. Kasi yung ibang mixer is 6 channel lang yung ganito. Tapos, nasa 7 and 8 yung ginamit dito. Or ganitong klase na input. Pero dito guys, ay 8 channel talaga siya. Kompleto siya. Tapos, per channel, meron siyang individual na 48 volts. Phantom power. So, ginagamit lang to guys kapag mag-recording kayo, kung gamit kayo ng condenser microphone. Pero sa sounds natin guys is, huwag nyo na lang tong galawin kasi required lang po ito kapag nagamit ka ng condenser microphone. Ayan. So, per channel, meron siyang gain, meron siyang low, mid, and high tone control. Ayan. So, napaka-smooth yung ganyang mga control guys, oh. Yan. Meron siyang auxiliary 1, auxiliary 2, tapos auxiliary 3. So, kasama na rito yung kanyang effects control. Tsaka yung ito naman yung kanyang balance, left and right. So, yung term ng mixer kapag balance ay pan yung nakalagay. Pero kung sa amplifier po ito guys, balance talaga yung nakalagay dito. Yan. So, balance po ito, left and right, stereo. Yan. So, meron siyang switch. Kung gusto natin automatic off, kahit naka-volume yung ating label dito. Kung gusto natin automatic off, ay automatic off yung ating audio. Yan. So, galing channel 1 hanggang channel 8. Tapos, ito na yung kanyang pinaka level volume per channel. Galing channel 1 hanggang channel 8. Tapos, meron din siyang solo switch. Yan. So, dito naman na side guys ay meron siyang input and output. O, gamit tayo ng CD. So, ito naman yung output ng auxiliary 1, auxiliary 2, tsaka auxiliary 3, tsaka yung kanyang return. Ayan. So, sa main input niya guys, ay meron siyang XLR type. So, left and right channel. Ayan. So, meron siyang USB input. Ayan. Ito naman yung kanyang pinaka-master power switch. So, kung naka-off dito guys, tapos in-on mo dito, is hindi yung gagana.
Kasi nandito yung kanyang pinaka-master na phantom power. So, dito na side is, ito na yung DSP buttons niya. Yan. Makita natin, 32-bit, tsaka converter. Yan, FX, master volume, ng auxiliary 3. Yan. Ito naman guys, yung buttons dito para sa Bluetooth or USB. Kung gusto mo i-next, forward, play and pause, ito yung button. Tapos meron siyang additional na tone control, high and low. So, kagandahan sa mixer nito guys, ay meron po siyang built-in na 7-band stereo graphic equalizer. So, pwede mo ma-adjust yung tono. Galing 63, 160, 400, 1 key, 2.5, 6.3 key, tsaka 16 key hertz na tone control. So, ayos kasi meron siyang built-in equalizer. Dagdag persa na rin to guys. Tsaka, masiset mo yung kaniyang audio output. So, ito naman yung display ng ating left and right. Ayan. Or level control. Makita natin yung display kung overdrive na ba or mababa pa. So, dito na side guys, ito yung master volume ng effects. Ito yung master volume ng MP3 or Bluetooth. Yan. Kung nagbo-Bluetooth tayo, ito yung control. Tapos, master volume ng left and right output. Tsaka phone. Tsaka kung gusto natin mag-connect sa Bluetooth guys, pwede ito i-select dito. Kanyang switch. Tapos ito naman yung sensor ng Bluetooth. So dito na side guys, ito yung master volume ng auxiliary 1, auxiliary 2. Nandito yung auxiliary 3 with effects. Tapos return, CD and tape, ito yung control niya. Tapos yung phone dito guys. Yan. So overall guys, napakaganda yung kanyang design, no? Malinis, tapos hindi ka malilito kasi per channel talaga siya, tapos hindi siya hiwalay. So naka arrange talaga siya guys ng maayos. Ayan. So overall guys, napakaganda itong mixer na to, tapos may kabigatan siya. Ayan. So sa mga next video guys, itatry natin to i-sound test. Sa ngayon is review lang muna natin. Yan, kasi pangit yung panahon sa labas, maingay. So ito, napakaswabe guys itong klase na mixer. So sa gustong magtanong or gustong mag-avail ng mixer nito is available po ito sa Shopee. Check nyo lang guys sa link sa baba kung saan natin to pwede nabili. So yun lang guys, maraming salamat, God bless, tsaka ingat.